Nitong nakaraang buwan ay nagkagulo ang mga astronomers dahil sa kanilang nakita. Isang hindi normal na liwanag ang kanilang nadetect, napakabilis at napakaliwanag. Sinabi pang nagbibigay ito ng signal o mensahe na ngayon ay dinedecode ng mga eksperto. Ang iba ay sinasabing may dala itong mga advanced na technology, mga armas at mga sasakyan. Pero para saan? Ano itong nakita ng mga siyentipiko? Bakit tila biglaan? Hindi nila ito na-detect nung nasa malayo pa? At bakit sinabi ng iba na tila binabantayan tayo ng mga ito? Bagay na rumaragasa sa ating solar system. Yan ang ating aalamin. Nabahala ang mga siyentipiko sa bagay na ito, isang bagay na dire-diretsong pumapasok sa ating solar system. Walang naka-anticipate nito noon, kaya marami ang biglang naalarma. Hindi gaya ng Oumuamua noon, projected ang kanyang trajectory. Samantalang itong bago ay tila biglaan at tila imposible ang dinadaanan nito. 3 taon na ang nakalipas nung nakagawa tayo ng video tungkol sa Oumuamua. At kumpirmado na ang Oumuamua ay kabilang sa tinatawag na natural phenomenon. Pero ang isang ito na kamakailan lang ay tila hinihinalang sinadya at ikinababahala ngayon ng marami. 3I-ATLAS. Ito ang pinangalan sa kanya ng mga eksperto. 3I Atlas na lang ang itatawag natin para mas mabilis. Kung ang Oumuamua ay aabot sa 1 kilometrong haba, ang 3I Atlas naman ay aabot sa 20 kilometro o halos sakupin ang buong Metro Manila. Panoorin ang viral video footage na ito. Is Earth being watched by something not of this world? Oh my gosh, what is that? What is that? Nitong nakaraan ay napansin ng mga eksperto ang isang tila shooting star na ito na mabilis na rumaragasa papasok sa ating solar system. Nung tinignan ito ng maigi ng mga siyentipiko kung ano ito, ay talagang nagka-interes ang lahat. Nakita na hindi ito gaya ng mga planeta na may orbit na umiikot sa araw. Bagkus, ito ay dire-diretso lang na lumalapit sa Earth at dire-diretso ring lalabas. Kung napanood nyo na ang video natin tungkol sa Oumuamua, ay ganito lang siya kalaki. Ito ay ang unang bagay na lumapit sa atin na may pahabang hugis. Ganito kalaki ang ikalawa. At ganito naman kalaki itong kailan lang bilang pangatlo. Mula sa sukat ng Oumuamua na mas mataas pa sa mga building, sinasabing nasa 3 hanggang 20 kilometro ang sukat nito. Kaya naman, kung titignan natin sa perspective, ay may tsansa na ang sukat nito ay nasa pagitan ng kometang Halley at ng Great Comet. Napaisip ang mga dalubhasa, tila ba palaki ng palaki ang mga pahabang bagay na lumalapit sa atin. Sabi pa ng ilan, sana wala nang kasunod dahil kung meron ay siguradong mas malaki ito, mas nakakabahala dahil mas kayang makapinsala. Ang kinakatakot ng mga astronomer sa oras na ito, habang papalapit ng papalapit sa atin ang 3I Atlas, ay pabilis ito ng pabilis. Do we have the technology and the ability to intercept and deal with in the future anything alien? Officially, no. Dahil sa bagay na ito ay nagkaroon ng tinatawag na global scramble. Ibig sabihin, nakikita ito ng buong mundo pero hindi malinaw kung ano ba talaga ito at kung bakit ito nandito. At ang kakaiba pa ay hindi ang NASA ang unang nakakita sa bagay na to, kung hindi ang Ahavius Observatory ng New Zealand. Ito ang kilalang astronomer na si Sam Dean. Isang gabi ay nakatutok siya sa southern sky nang bigla niyang mapansin ang isang kakaibang bagay na gumagalaw ng mabilis. Noong una ay inakala niyang normal lang ito na bituin sa kalawakan, pero bigla itong gumalaw at inakala naman niya na baka ito ay dumilang sa kanyang kamera. Pero nang tinutukan at sinundan niya ito ng maigi, ay napansin niyang isang kumpirmadong bagay ito na nasa kalawakan, lumiliwanag at gumagalaw ng mabilis. Alam niyang may kakaiba rito kaya agad niya itong nireport sa ATLAS network, ang departamento na eksperto sa pagmamatyag sa mga bagay sa kalawakan na mayroong mabilis na paggalaw.
Ang departamentong ito rin ang inaasahan ng marami upang manatili tayong ligtas mula sa malalaking bagay sa kalawakan. Sila ang inaasahan na unang makakadetect ng mga rumaragasang asteroid na papalapit sa Earth. Pero sa kabila ng naglalakihang mga aparato, mga high-tech na radio waves at mga thermal frequencies, bakit hindi nila agad na-detect ang isang ito? Tila ba kaya nitong magkubli ng presensya habang papalapit sa atin? Sinasabing kung tatama ito ng diretso sa Earth ay magtatamasa tayo ng napakatinding pinsala dahil sa bilis at sukat nito. Dahil sa ganitong hugis ay inaasahang mas dense ito kumpara sa mga usual na asteroids na tumatama sa atin. Mas mabigat ito, kaya kung papasok ito sa Earth ay siguradong aabot sa kalupaan. Nagkaroon pa ng pagtatalo ang mga siyentipiko at nasabi nila na ang 3i Atlas ay walang kumpirmadong hugis. Noong una ay hindi sila magkasundo kung ano ba talaga ang hugis nito. Marami ang nagsasabi na isa itong pahaba na parang umuwa-muwa. Ang iba naman ay sinasabing mas manipis ito sa unang pag-aaral na para bang lapis. Ang Hawaii naman ay nagsasabing malapad ito na parang hugis tsinelas. Sabi naman sa nakita sa James Webb Telescope ay para isa itong normal na hugis na asteroid, buo na parang bato. Ay, hindi yan. Ganito. Ang tanging dahilan kung bakit hindi sila magkakaparehas ng tingin sa 3i Atlas ay dahil sa bilis ng pagragasa nito. Posible raw dahil sa sobrang bilis ay may tsansang pahaba ito, pabilog, o baka naman isang grupo ng mga bato na sama-sama sa iisang orbit. Ang isa pang pinag-uusapan ay ang weird na signal na na-detect ng mga siyentipiko dito na tila raw may gusto itong i-communicate sa atin na dapat nating ma-decode. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na hindi lang ito basta kometa, kung hindi posibleng galing ito sa ibang sibilisasyon at may dalang mensahe. Isa ang nakikitang dahilan ay ang tila pagsalungat nito sa normal na paglapit ng mga kometa sa ating solar system. Ibig sabihin, may tsansang hindi natural force o hindi lang basta puwersa ng kalawakan ang nagpapaandar dito. Tignan natin ang trajectory na ito, pantay na pantay sa orbit ng Earth. Ang ganitong trajectory ay tinag ng mga eksperto bilang almost impossible o halos 0.2% lang. Matatandaan na ang umuwa-muwa at ang ikalawa na 2i Borisov ay may ganitong pattern kung ikukumpara sa orbit ng mga planeta. Ganyan ang normal na trajectory ng mga kometang papalapit sa atin, pero itong 3i Atlas ay talagang kaduda-duda. Ito si Professor Avi Loeb, isang sikat na Israeli-American physicist. Sinabi niya na malabong natural cause ang nagdala sa 3i Atlas dito sa solar system. Dadaan pa ito malapit sa Mars, Venus, at sa mga susunod na buwan ay lalayo sa direksyon papuntang Jupiter naman. Ang ganitong trajectory ayon sa professor ay tila sinadya. Tila nakaplanong puntahan ang mga planeta at tila nagmamatsyag sa atin. Ang isa pang nakakabahala dito, sa mga susunod na panahon ay tatapat ito sa kabilang side ng araw. Ang Earth naman ay nasa kabila. Kumbaga, lahat ng mga telescope ng mga siyentipiko ay hindi ito makikita. Usap-usapan na ito raw ang magiging pagkakataon ng bagay na ito para gawin ang kanyang plano. Sinabi ng ilan na ito ay isang alien ship na may dalang mga armas na ilalagay sa mga katabi nating planeta para sakupin ang Earth. Pero ang ideyang ito na alien invasion ay isang haka-haka lamang sa ngayon. Hindi mawala ang agam-agam ng marami dahil talagang kakaiba raw ang trajectory nito, tila ba pinlano. Dagdag pa rito, isa rin sa kinakabahala ni Professor Avi Loeb ang component ng 3i Atlas. Nakitaan ito ng nickel pero walang iron. Ang dalawang element na ito ay natural na laging magkasama. Kung hindi sila magkasama ay may tsansang fabricated ang bagay na ito. At ang pinakamatinding gumugulo sa mga eksperto sa ngayon ay ang tail ng kometang ito. Ang tail o buntot ng isang kometa ay natural na nakapwesto sa likod. Ito ay ang dust at gas particle na naiiwan sa huling bahagi dahil sa galaw nito. Ang buntot ng kometa ay maaari nating matanaw dito mula sa Earth sa forma bilang liwanag. Pero sa pagkakataong ito, nang tignan ng maigi ang 3i Atlas, ay tila ba hindi nakapwesto sa likod ang liwanag nito, kung hindi sa harap. Ito ang pinakaunang kometa na nakitaan nila na posibleng lumiliwanag ang unahang bahagi.
Sa natural na paraan, dapat laging nasa likod ang liwanag dahil bukod sa umaandar ito ay natutulak ito ng cosmic rays o puwersa na nanggagaling sa ating star. Kaya napaisip ang marami, hindi kaya ang liwanag sa harap nito ay headlight ng isang alien ship? Hanggang ngayon ay wala pa rin nakukumpirma sa mga listahan ng assumption ng karamihan. Patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga eksperto sa bagay na ito. Hindi lang basta pag-aaral, kung hindi talagang nagsasagawa na sila ng investigasyon at talagang tinututukan ang bagay na ito. Sa susunod na maglabas sila ng bagong pag-aaral, ay asahan yung lagi tayong nakatutok sa mga ganitong topic. Magkita-kita ulit tayo sa next video. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.